tayo. Anim na. Good evening. Sige po, maraming salamat po muli, Panginoon. Narito ang aming mga puso-isip at nagpapasakop sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, na kami ay nakakapagpatuloy. Thank you, Lord, sa pag-iingat. Thank you, Lord, sa aming mga pamilya, sa provision. Thank you sa Espiritu Santo na pinagkaloob mo, Holy Spirit, na nananahan sa amin. Salamat po. Pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan, Lord. At tunay na kung wala ka, wala din po kami in the name of Jesus. Panginoon, hihingi namin ng pagpapatawad ng Panginoong Hesus. Hugasan niyo po ng dugo niyo ang mga dugo namin na marurumi. Mga unclean spirit ay command get out now in the name of Jesus. Balutan mo po kami lahat ng iyong banal na dugo in the name of the Lord Jesus. Hiningi namin, Lord, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ng Diyos ang magturo sa amin. Gamitin mo lang po ako. Hindi ko po talaga ito maunawaan. Lagi po ako talaga nahingi ng awa. Awa at awa at habag. Habag-awa po, Panginoon. At ang mga espiritu ng kalituhan ay command get out in the name of Jesus. Panghihina, get out now in Jesus' name. Hihingi namin ang clarity of mind, thoughts na galing sa Diyos, at pagkauhaw na galing sa Diyos. Amang banal, maghari ka po sa puso namin. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pakilinis mo rin po ang mga motibo, mga bagay na iniisip na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Cleanse us by your blood in the name of Jesus. At Holy Spirit, we welcome you. Iskusin mo po kami. Fill us more of your Holy Spirit. Renew our mind, our spirit, our blood in Jesus Christ's name. Speak to us. At ikaw, Satan, ano man ang balak mo, you have no power in this church in Jesus' name. You have no power in our life in Jesus Christ's name. Lutunaw at pinapawalang bisa kita sa ngalan ni Kristo. Legally, you are paid. Sinamsam namin kapangyarihan, pinarada, bayalang tagumpay, Kolosya 2:15, in the name of Jesus. At kami ay sasamba sa Panginoong Hesus, Father God, and Holy Spirit, in the name of Jesus. Holy, holy is our God. Holy, holy is our God. In Jesus Christ's name, amen. So, ang ating verse po ay, kasi siyempre, kailangan natin kahit konti-konti pag-aralan ng mga sintomas na nakakalapit pa ang kalaban. Kasi po kaya pinag-aaralan natin, yun po ang humahadlang sa ating mga paglago, sa ating mga pagpapala, sa ating pagkauhaw, sa ating paglakad sa Panginoon. At ganoon din naman ang sarili, pero yun na nga ay malaking persa rin yun, malaking persa. Kasi, siyempre po, hindi mo kita. Yung pala may nagtatrabaho na sa isip sa ano mo, ang mga nangyayaring masama, and behind there is a unclean spirit. Kaya kahit pa paano, hindi natin pinababayaan yan. Pasabihin nyo, ano ba yan lagi? Naku po, hindi natin masasabi yan lagi kasi po, si Lord na makakatalo dyan. In Jesus' name. Makinig muna kayong dalawa. So, umpisa natin na mga tsaka, ano ba yung naririnig natin na mga bali-balita? Nag-umpisa yan sa maliit na papaninirahan ng kalaban. Ngayon, hindi agad na ipanalangin, hindi alam ng tao, kala ng mga magulang, normal lang, tao, di naman nakikita ang kalaban. So, napakaraming balita sa internet at minsan na hindi ka na sa babaeng maganda, ganyan. Meron palang ganyan. So, lumalala at yan ay nagiging, alam mo yung, pag may isang espiritu na, nagiging gang, parang barkadahan na sila. Kailangan, dalawa pa lang magbarkada sa'yo, paalisin na natin in the name of Jesus Christ. Diyos ko, maaga rin ako nagising Ang taga ako nagising ako, inaantok na rin. Pero ano ang espiritu ng antok? At pahapyawan natin na, yun nga,
Actually, tatlo o ilan ba pinagmumulan ito para alam natin kung ay identify sa kalaban. Holy Spirit, help me in Jesus' name. Hindi naman talaga kaya ito. Ang Holy Spirit talagang tumutulong in Jesus' name. Ito yung ating popular verse. Pero, siyempre kailangan ito para malaman natin. First 1, 2, 16. Ito yung tatlong klase ng pinagmumulan po ng sin at mamaya natin iuugnay para tayo managumpay na Kristiyano, mapagpalang Kristiyano. Alam natin kung paano ipapanalangin o makakalaya sa biyaya ng Diyos. 1 John 2:16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan at ang masamang hilig ng laman, ibig sabihin carnal, flesh, pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang, ay hindi siya nagmumula sa Ama, o tinamukala lang natin, normal lang na talagang gusto natin ng ganon, pero yun nga, nadadiagnose. At i-connect po natin dito, kaya pwedeng hindi natin dadaanan ito na uli. Hindi nagmumula sa Diyos o sa Ama, kundi sa mundo. At ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So binanggit lang po natin ito kung paano ba, kung ito ba ay halimbawa ay galing sa kalaban. Ha? Okay. Kung ito ay galing sa Satan, halimbawa ay karamdaman na demo na actually, yung mga pipi at bulag dito, ang pinagaling siya in the name of Jesus ni Satan. Tsaka yung, di ba, yung kay Pablo na nanguhula, yun, mga Satan, binding and loosing yun. Mga ugaling witchcraft. Pero itong sinasabing laman, ay yung mga pagnanasa. Pagnanasa na gusto mo ng magandang bahay. Yung di po ba marami din naman talaga na aminin natin, wala rin kasiyahan talaga. Para bang hindi na siya mamamatay. Para bang hinahandaan niya na lang yung ligaya niya dito sa mundo. At hindi niya na pinag-iisipan yung ano kaya ang buhay na walang hanggang. Wala pa akong investment doon. Parang ganun po. Para maunawaan natin. Para bang hindi na nag-iintindi ng buhay na darating. Parang maninirahan na lang siya. Ang kaganda ng bahay. So ito po yung mga pagnanasa. Para mainawaan natin. So, ang makakaano naman dito, ipapapako mo. Parang sinasabi, pupunta tayo kay Satan in Jesus' name. So, pinapapako mo naman yon. Di ba sabi, deny yourself, take up the cross. Ibig sabihin, i-deny mo na yung sarili mong gusto, ipapako mo na sa cross yung gusto mong yon. Kaya, meron din pong verse na, tingnan mo nga yung wala dito sa listahan ko eh. Siyempre po mahirap memoryahin yung number. Kaya, kailangan ko si Bless lagi. Tingnan mo yung ipako na natin ang ating laman. Pero hindi po natin pwedeng ipako ang kalaban. Ang kalaban katulad ng mga witchcraft, hindi po pwede yun. Mga sakit. Kasi according dito sa yung mga epilepsy galing sa kalaban po. Kasi po walang gano'n na ihuhulog ka sa tubig. Nasaan ba yung verse ng sa bagay di natin topic yung epilepsy. Tsaka yung mga pipi dito na pinagaling ni Lord, in the name of Jesus, inuutusan kita pipig, get out. At Lord, balutan mo po kami ng banal na dugo. In Jesus' name, balutan mo po ang aking anak at lahat ng pamilya na nakikinig. At lahat ng parating na mga pagpapala at ang aming mga pinahiram na kaunting pagpapala. Lahat po ay balutan mo in Jesus Christ's name. Mabuti na yun para tayo verse ng kung laman ang laging nagkakasala na anong hilig mo sa lahat ng kalamanan, ayun ay ipinapapako. Pero kung mga kasalanan naman na patungkol kay Satan, alam mo na yun, nagpapapipi, hindi gumagaling, wala nang makaalam na doktor, arthritis. Di ba hindi na-cure ang arthritis? Kayong ako. Excuse na sa kanya. Ano yung ipako? Crucify yourself.
Mag-match kami ni Bless sa aming mga verse eh. Jesus name, lumayas ang antok. Ako yan nung aga rin nagising Tita Gemma eh talagang. Ba't ako hindi makatulog din kahanin ng maga? Alam mo, anak. Hindi na ako nakatulog ng maga. Agad na nagising. Siguro alas 4 din. Kaya ako nakahiga-higa din kanina. Pero sabi ni Lord, ang anak ko ay masipag. Kaya sabi ni Lord, ano yan, diretso. Kasi parang ako antok na antok din po. Ano yung verse na ipako? Kung ang mga gusto natin, ha? Ipako yun. May solusyon ng Panginoon, wala tayong masasabi. Wala tayong masasabi. Pero kung talagang gusto mong pagbigyan, ay di, huwag mo ipapako. Lagi ka mong pagbigyan. Yun po sa katagalan, nagiging Satan na. Hintayin natin yung verse para meron tayong panghahawakan. Yun yung point of contact. Panginoon, pinapapako ko na po ang aking ugali na mahilig sa laman. No? Panginoon, in the name of Jesus, I cast up. Sorry po talaga ako inaantok. In Jesus name, lumayas ang antok. Alas 4 ako nagising. Pero nakahiga pa rin. Galatia 5:24. Yung dalawa tulog na tulog. Siyempre mahirap tanda ng number, pero yun nababasa ko eh. Oo. Ipinako na kay Kristo ang pagnanasa. Ipinako na ng mga na kay Kristo ang pagnanasa. O kung tayo na kay Kristo na, ipapako na daw natin. Masamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Yan. At dahil nga namuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipako na natin yung mga... Ayan, yun na nga yung sinabing... para bang pride of life, mapagmataas, lahat ng mga laman yun. Yun naman po mga parang galing sa kalaban, isa nga yung mga karamdaman ng arthritis, mga sumpa, yan, hindi pwede ipapako yun. Talagang yun ay pinapakas out sa ngalan ni Jesus, di ba? Sabi sa 53, dinala niya na lahat ng sumpa sa pamamagitan ng krus, kaya magkaiba po yun. Kailangan po specific ang gamot. Hindi pwedeng ang gamot na biogesic ay gagamutin mo sa sakit ng ang biogesic ay sa ulo, hindi pwedeng sa sakit ng sugat. Pero pwede rin, no? Pero hindi mo natutumpok. Sakit lang. Sakit lang. Naku, si Tita Lo, nawawala na. So, doon muna tayo, tapos tayo pupunta na sa ano. So, Galatia 5:24 pala yun na ipako sa krus ang ating mga laman. Sobrang galing talaga ng Panginoon. Paano mo namang hindi hanga? Wala na tayong masasabi. Kung may problema tayo sa mga laman, nakasalanan, ipinapapako ko po, panghawakan mo yung salitang yan, araw-araw hanggat hindi pa nawawala. Yung pagkakasalanan mo doon, na talagang tungkol sa ganon, ito'y powerful ang salita ng Diyos. Kaya na paniniwalaan mo kahit gano'ng ka-power ito kung hindi mo naman paniniwalaan. Kaya sabi, hindi na kapagpagaling ang Diyos sa Nazarene sapagkat hindi naniwala ang tao. Kaya ang faith ay napakahalaga po. Ito ay regalo ng Diyos. Ibig sabihin, spiritual na regalo sa iyo na hindi pwedeng maubos. Ibig sabihin, maubos ang pera mo, mapahama ka doon sa pera mo minsan. General po tayo. At kasi yun naman talagang magkalaban, pera at saka spiritual. Pero itong, ano ba pinag-usapan natin na? Yung regalo ni Lord na hindi na uubos. Katulad ng mga pananampalataya. Yan, pag-ibig, pananampalataya. So, Lord, inaantok na ako. So, hindi po nga ako nagising, totoo naman. Tapos natutulog ako kanina, hindi man ako makatulog. So, Galatia 5:19, tama. Desire of the eyes. So, ano ba ang objective ng kalaban? Ano ang objective ng demon? I-torment. Ano ba yung torment? Yung torment na verse. So, mamaya po. Ano po ba yung torment? In Jesus' name. Torment.
Tinotorture, ha? Magdusa. Oo. Torment para bang pinaakusahan ka lagi. Tinotormento ka. Minsan, hindi ka na makatulog. Ikaw ay makasalanan. Wala na nagmamahal sa'yo. Mag-suicide ka na. O yung... Basta hindi ka mapakali para bang wala ka ng tormenting, tinotorture tayo. Parang pinagbibintangan na hindi naman totoo, hindi ka makakatulog, may bulong na bulong. Actually, hindi naman bulong yan eh, may pinapasisip sa'yo. Yan, katulad ng kapitbahay ko, tinutorment. Lagi sabi, hindi ako nagnanakaw. May darating na pulis. Pero marami pong torment, hindi naman ganun lang. Maraming klase ng tormenting spirit, tsaka torture. Madami din po. Kaya, ibig sabihin, kailangan malaman po natin ito para ito po ang pinapalayas, ang mga tormenting spirit. Hindi po pwedeng ipapako natin yan. Hindi naman tayo yan ang nagtotorment ay yung kalaban. Kaya pwede yung i-bind. In the name of Jesus, may pangalan. I command you, tormenting spirit, get out. Minsan, ginagawa ko po yung kay yun nga yung matanda nini. Di ba sigaw na sigaw sa gabi, anak? Ako po yung nagpapasalamat sobra at talaga namang maya-maya nawawala na ang sigaw. Sa Diyos ang papuri at awa lang naman talaga. Gamitin natin ang sinabing authority na bagay, hindi naman yun ang atin. At meron po dito nakalagay na authority na nakakapagpalayas. Kung sige, wag na po kasi malalayo tayo sa ating topic. At iluming yung minsan sigaw na sigaw. Pero salamat po sa Diyos. Salamat po. Alam namin naman na talagang kayo po ang nagpapatahimik. Nakatulog na siya minsan hating gabi. Sigaw. Kasi sobra po niyang sobra pong hilig niya sa pamahiin. Lahat ng bagay, mga daliri, lahat ng bagay sa kanyang buhay, pamahiin sa pagluluto, sa kawali, lahat. Ang lahat po ng pamahiin ay galing kay Satan. So, horoscope, lahat yan. Kaya hindi na tayo nagtataka, nakakaawa, tinotorment siya ng kalaban. Lagi may kausap na, hindi ako, nagnanakaw sa'yo, ganyan. So, pangalawa po ay, in Jesus name. Pangalawa po, di siyempre, ayaw ni Lord makakilala ang tao. Kaya sabi sa 2 Corinthians, mabagal-bagal lang po tayo, talaga inaantok ako. Gawa ng 4 o'clock eh. Hindi natin yan maaano. Ayaw niyang maniwala sa magandang balita dahil binulag. Bakit binubulag ni Satanas? Anak? 2 Corinthians, may verse. 2 Corinthians, chapter 4, verse 4, 3 to 4. Hindi nakakaintindi. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita, hinaharangan na nga na aming ipinapahayag, ito ay ang taong napapahamak, ayaw nilang maniwala, hinarangan na, di ba? Sabi, dahil ang kanilang isipan ay binulag na ni Satanas na naghahari sa mundo. Binulag nila sila para hindi maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na larawan ng Diyos. So, para hindi maintindihan, para umayaw ba? Yun ang gawain ng kalaban. Kaya maganda yung nagbabasa tayo kasi at least kung gusto namin makakilala ang ating kapwa, ay ating sinasabing, Lord, alisin mo po ang pagkabulag niya espiritual. Wala ko sinasabi, Lord, buksan mo po ang spiritual eye niya, spiritual ear, para naman makita niya ang kaluwalhatian mo. Alisin mo at ikaw lang naman makakapag-alis. Yun po yung mga spiritual na labanan. Hindi natin kaya to. Yun ang sinasabing wala. Sabi nga nung iba, kahit na nung 1,000 tao, wala makakaalis sa isang bulag na tao, kundi ang Panginoon. Yun yung sinasabing spiritual. Spiritual power na mas power kaysa yung mga kutsilyo. Yung mga kutsilyo. Ibig sabihin yung, di ba kala nila yung mga weapon napaka-powerful, pero this is a powerful. Wala makakapagbukas sa. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, binuksan ang inyong mga puso. Ako, noon pa, binuksan na. Matagal na binuksan na ni Lord. Tsaka siguro, binigyan talaga ako po ng hilig.
Hilig talaga. Bigay talaga ng Diyos yun ay regalo yung pananampalataya. At ang bagay dinarasal ko po. So, binulag. Ito ang sabi, binulag na niya sila para hindi nila maintindihan. Yan ang isang hadlang. Kanina, tinutorment. Maraming mga torment eh. Ang mga katulog. So, isip ng isip. Wala kang focus. Magulo, kaya ang sama ng bunga. Para ba yung mga, minsan nagtotorment, yung hindi ka makatulog. Tormenting din yun. Sino? Tuloy lang. Mga kapatid, tandaan natin para tayo makatulong sa ating kapwa. Halimbawa tayo mayroong mga tauhan o kaya mga kamag-anak. Tuloy lang. Oo. Ay maawa naman tayo kung napansin natin. Oo, kung napansin po naman natin na talagang hindi siya makatulog at nararamdaman naman natin na katulad nga ni Ate Luming, alaga ko po yan sa biyaya ng Diyos na in the name of Jesus. Minsan nga, binabible ko pa yan dito eh. Kaya lang nung nagka-COVID-19, siyempre naman, lagi sinasabi naman na siyempre maniwala tayo at mag-ingat kahit ano sabihin pa na sari-saring balita ngayon, pero may ginay nag-iingat. Diba sabi nga, kahit ang dugo ng Diyos ay makapangyarihan, kung hindi ka naman nagpapabalot. Po ba? Sabi may pag-iingat din, may response din tayo. At sinasabi po na yung pangatlo na tayo, dito ay torment, pangalawa ay hinadlangan. Dito naman po ay, wala yung magbe-verse ko. Pangatlo naman ay ayaw niyang lalago. Kaya ibig sabihin, di po ba nabasa na natin, wala yung taga-verse eh. Di ba, nagtanim siya, ito, maborn again, ito. Tatanim din siya doon sa isang mga, halimbawa, asawa o anak. Di ba, nangyayari din nga sobrang nangyayari na sa akin. Tinaniman na rin si Udi. Umahad lang. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi naman po ako nagpadlang. Talagang iba yung blessing sa akin ni Lord. Kasi, actually, talaga pong magkaiba ng espiritu namin noon pa. At tumadating na kahit ako hindi bigyan ng pera, hindi ako susunod sa espiritu mo. Hindi ko talaga kayo makakasundo. Kasi magkaiba nga po. Magkaiba sila eh. Sila talaga yung parang antichrist. Sabi, pag nilibingi, baboy na lang yan. Parang baboy. Diyos ko po. So, may nagtatanim, hinahadlangan. Ito po 3 lang muna. Kasi marami siya. Pero, 5 pero pupunta na tayo dun sa tipong paano mo malalaman na mayroon na siyang uti-uting impluensya ng Satan para mapalayas. Sige po, anong number 1? Yung pangatlo wag na yung kalimutan, nagtatanim din siya. Ang tataniman niya, katabi mo, katabi niya rin. Salamat naman sa Diyos. At hindi kayo nagpapahadlang. Ibig sabihin, ang espiritong nasa inyo ay lumalaki. Hindi meron talagang tanim. Nakita natin. Basta nakita natin sa verse, totoo po yun na may tanim din siya dyan. So, ang ating una na talagang si Satan ay nag-i-entice. Ano ba yung entice? Nangangakit. Nangangakit po si Satan. Halimbawa, may asawa na siya. May tukso. Itinutukso talaga. Ibig sabihin, gagamit talaga si Satan ng manunukso. Minsan nga andyan-dyan lang, kaibigan mo lang din. Yun ang gusto niya para, siyempre, mas masakit. Teka lang, hindi pa yata. Ay, nagpa-deliver po. Merong, kaya at least aware tayo. Sabihin, hindi pa nangyayari. Dahil nga si Satan iaali-aligid like a roaring lion, ay para maiwasan, agapan na natin ang pagbabay na pag-espiritu ng mga enticing mo.
kung kanino masasawa ko, mga temptation na yan, I command get out in the name of Jesus. Hindi yan natutuloy basta may nagbabinding. Nakalagay naman po yan sa Bible eh. Ako alam niyo naman ang aking napapagdaanan, pero biyaya ng Diyos. Kaya sabi dito, ito. Sabi dito, 1 Pedro 5. Humanda kayo't mag-ingat dahil ang kaaway niyo sa Satanas ay umaali-aligid. Ibig sabihin, present, umaali-aligid. Walang kalamansi. Umaali-aligid. Ayan. At isa lang natin umaali-aligid, hindi para tayong nahuli sa balita na kalaban. O di ba nakikita naman natin ang nangyayari? Yun po yung umaali-aligid. Hindi inano ko lang na handa talaga na may nag-i-entice. Nag-i-entice talaga yun ang gusto ni Satan. I-entice niya yung asawa, yung tauhan. Lahat ini-entice niya. Lahat wala siyang pinipili. Especially nga nananampalataya na. Hindi niya na ini-entice masyado yung world kasi patay na nga sa kasalanan. Ibig sabihin, wala yung conviction. Parang, kumabit ka rin eh. Kakabit din ako. Ibig sabihin, di ba may mag-asawa na nauna yung lalaki? Mamaya yung babae. Yung isa, anak. Parang gantihan. Wala na yung kay Satan. Ang inaabangan ni Satan, Lord, balutan mo kami ng iba na. Yung mga mananampalataya. Yun ang totoo. Yun, doon siya umaali-aligid. Pero mas makapangyarihan ng Diyos. Diyos ko naman, wala namang katulad ng power ng Diyos. Kaya, si Satan, in Jesus Christ, balutan mo po kami na yung banal na dugo. So, manda kahit mag-ingat, balutan mo po. Apply the blood of Jesus. Yun lang makakatalo po kay Satan. Manda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong Satanas ay umaali-aligid. Parang leon. Umuungal. Naghahanap ng malalapa. Isipin mo, present tense siya. Hindi siya nagpapahinga. Naghahanap. Patatagin nyo ang pananampalataya nyo sa Diyos at labanan nyo si Satanas. Ayan. So, yung nag-iintay siya. Kaya, ibig sabihin, napakalinaw, merong kalaban. Bakit ba nabuo yung mga kasalanan na yan? Merong nanunukso. Iba-ibang klaseng tukso, hindi lang naman po, inaano lang natin yung moment na sa mga relasyon ng mga adultery kasi yun po yung kalimitan na tukso-tukso. Pero marami din naman po, nagtutukso siya sa pagnanakaw. Nagtutukso siya sa supportado talaga ako ni Anak Bless. Amen. O whether we are fully aware of it or not, Satan is our enemy. Kaya pinag-aaralan po natin paano tayo pagpapalain ni Lord, paano ang relasyon natin sa ating pamilya. O, hindi ba katulad nga niyan, kahit magkakapatid, nag-aaway-away, may behind po yun, si Satan. O, So, he opposed God and all of God's people. God's people lang naman ang ino-oppose niya eh. He is behind, nasa likod, every evil scheme. Lahat ng pakana ng masama, yung nasa internet, nasa behind siya. Siya yung talagang hindi mo nakikita, pero siya yung nag-uudyok talaga. Idolatry, cults, yung murder, ano ba yun? Ito yung spirit of slavery, yung parang alipin ka niya, kahirapan, sumpa. He's still desperate to be worshipped. Gusto niyang worship. He want to destroy God's kingdom and he know his time is limited. Limited na ang time niya po eh kasi nga alam niya na malapit na dumating si Lord. At lagi natin pinag-aralan na sa Ezekiel, binasa na natin yung katangian ni Satan, di ba? Yung pinanganak siya na may talagang matalino, galing ng praising. Okay. Basahin natin. Sa Tagalog na lang, para mas, sige sa Tagalog na lang. Ezekiel 28:11. Kailangan po kilala natin ang kalaban. Meron ba namang nananalo na hindi mo kilala yung kalaban? Lalo na nga at ito ay pero sa tindahan, kompetensya, kailangan alam natin ang sa biyaya ng Diyos ang strategy niya.
Wala tayong matatalo pag di natin alam. Ang dami palang pagpapala ni Lord, pero hinahadlangan. Dahil nasa Bible, hinahadlangan niya eh. Kaya nga binigay ni Lord ang word na binding in loosing. Pinapawalang bisa at pinapakawalan. 7-11. Excuse me. Kailangan malaman natin ang mga naghahadlang. Si Lord ay punong-puno ng pagmamahal at pagpapala. Diyan. So, ito po, basahin natin. May sinabi pa ang Panginoon sa akin, tao, managoy ka para sa hari ng Tyre. Ito po, tao, pero si Satan ang nasa behind. Sabihin mo sa kanya na ako ang Panginoon nagsabi, noon larawan ka ng kasakdalan, puspos ng kaalaman at kagandahan. Si Satan pala ito. Nasa Eden ka pa noon, sa halamanan ng Diyos, napapalumutuan ka na sari-saring mamahaling bato, gaya ng ruby, topaz, esmeralda, chrysoloto, onyx, jasper, sapphire, turquoise, at beryl. Dati po angel siya eh. At worship singer siya ni Lord, siya ang taga-worship. Napapalimutuan ka, isipin mo, pinanganak pa lang inapapalimutuan na si Satan ng bato, ruby, topaz, esmeralda, chrysolito, onyx, jasper, sapphire, turquoise at beryl. Siyempre, nung siya sinumpat, pinalayas na narito na sa baba. Kaya nga sabi doon sa isang verse, diba, kawawa tayong nasa lupa. Ang daming magagandang plano ni Lord, pero itong lumahad lang lagi. Napapalamutuan ka rin ng ginto na inihanda para sa iyo sa araw ng kapanganakan mo. Hinirang kita bilang kerubin, anghel ng kerubin. Magbabantay sa banal mong bundok. Lumakad ka sa gitna ng maningning na bato. Walang maipipinta sa pamumuhay sa iyo. Mula pa ng isilang ka hanggang sa maisipan mong gumawa ng masama. Ang pagunlad mo ay pangangalakal at nagiging dahilan ng pagmamalupit mo at pagkakasala. Kaya pinalayas kita sa aking banal na bundok, pinalis kita mula sa maningning na buto. Naging mayabang ka dahil sa iyong kagandahan, karunungan, ginamit mo sa paggawa ng masama. So, di po ba ang daming taong magagaling, ginagamit sa masama? Yun po yung manifestation na may inside, may behind. Sa lahat ng kasamaan, may behind. At lahat ng kabutihan, andun naman ang Diyos. Kaya nga may banal na espiritu. Kaya hindi siya makapagpakita, narito pa ang Holy Spirit. Pero pag umalis na, meron kasing portion sa second coming na aalsin na ni Lord muna ang mga mananampalataya. Doon na siya kikilos. Wala nang humaharang. In Jesus' name. So, ano po, kakaiba ang pagkapanganak sa kanya. Punong-puno ng gold, punong-puno ng iba't ibang mamahaling ginto. At meron siyang built-in na parang drum. Anytime pwede siyang tumugtog at ang kanta niya, kaya nga may Michael Jackson, lahat ng mga galing sa kanya yun, in Jesus' name. So, entice, ha? Number 2, anong ginagawa ni Satan sa tao? Harass. Oh. Harassment. Anong verse yan? Teka, anong verse natin sa harass? Luke 16:23. Luke 16:23. Teka, nagkamali yata ako. Kasi dito yung ano eh. At habang nagdurusa siya sa lugar ng patay, nakita niya malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Tumawag siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Tinan mo, isang pagitan lang ng impyerno at langit. Nakikita pa yung natuon. So, pero hindi po yung verse na yan. Sige. James 1:14. Luke 14:22. Doon sa harass, wala pa tayong verse. Harassment. So, ito yung ano, habang hinahanap pa po. Ito yung ano, naharas ka para bang, maliit lang na sample lang tayo. Maliit na sample, pero may haras na talagang ano.
Limbawa, ngayon lang ang araw ng sale na to, 20,000 dati, ngayon 15,000 na, hinaharas ka noon. Pero mababaw lang po yun, may mga haras na mga deadline na talagang sapin-sapin ang problema mo, meron mong behind niyan si Satan. Hindi pwede, ngayon na. So, yun po yung mga haras. May verse ako dito kanina, hindi ko na lang makita eh. Sige, Matthew 15:22. Kaya at least alam natin na kung tayo ay pinipilit, hinaharas, hindi na yan galing sa Diyos. Kasi kung pag-aaralan po natin ng Diyos, bigyan tayo ng kalayaang mag-decide. Yan lagi po ang nababasa ko. Kumpara mo kay Satan na talagang gustong-gusto niya tayong magkasala. Hindi tayo pinipilit ni Lord na Deuteronomy, yung binigyan tayo ng kalayaan. Pero hindi natin yung verse. Sa linggo na yun. Nauubos ang verse na memorya pagka binigyan. So, Matthew 15:22. Tsaga-tsaga lang po kasi medyo ito na tinitingnan ko paano kasi yung pagagawa lang yung isang araw pala. Sabi dito, umalis si Jesus mula ron, pumunta sa lugar na malapit sa Tyre at Sidon. Ito yung lugar ni Satan. May isang Kananeo doon na nirahan. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya sa Panginoon, "Anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae sinasaniban ng pinapahirapan ng masamang espiritu." Ito yung sinasabi, hindi mo pwedeng ipako yung masamang espiritu. Hindi. Yan yung kinakas out. Yung naman laman, yun ang ipinapapako. Lord, yung laman ko na kasalanan ganon, pako ko na po. At yung iyong ugali na masunurin at nakakasunod sa Diyos, pagkaloob mo po sa akin. Exchange yun in Jesus' name. Spiritual yun, makapangyarihan. Okay. Sabi po dito, ito yung haras. Paalisin nyo ang babae yan. Dahil sunod na sunod sa atin, nag-iingay. Ayan. Yun po yung mga haras. Pero may mga pang haras. Talagang, haras, ano pa? Sexy. Ay, oo. Kasi ano nga yan, si Satan yan, ha? Ngayon lang naman ako biglang inantok ng... Kasi alas 4 nga ako nagising din eh. 12:7? 2 Corinthians 12:7. Para hindi ako maging mayabang dahil sa kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan niya ako ng kapansanan sa katawan. Ayan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapakasanan para hindi ako maging mayabang. So, at least alam natin na may mga karamdaman na hindi pinagagaling si Lord, hinayaan para hindi maging mayabang ang tao. This is si Apostle Pablo pa naman yun. Itong may akda ng 13 books ng Bible na isang tingin lang. Panyo pa lang. Kumagaling na. Kaya ginagaya dun sa dun sa kay Mike Bilarde, panyo. Galing sa Bible po yun. Ginagaya nila yun. Panyo pa lang ni Apostle Pablo. So, hinayaan ng Diyos si Apostle Pablo na hindi gumaling. Sabi dito, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na alisin ito, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na ito, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. O di po ba nakukuha nyo na kung lagi natin kaya, para namang wala ng papel ang Diyos sa atin. Kung kaya nga sabi ni Lord, mas mahal niya yung independent sa Kanya. Kasi, siyempre nga, sabi niya, sapat na ang aking biyaya. At kung ikay mahina, nakikita, dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita, sabi ng Panginoon, sa iyong kahinaan. Pag mahina, nagagawa mo ang mga bagay na ito, merong mahina ka, nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil di mo yan kaya, kaya mo nagagawa, may Diyos. Kung, kaya sabi dito,
Buo kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan, nanggang sa ganon, lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Ano po sinasabi dito, kailanman hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ni Kristo kung lagi nating inaakma sa sarili na tayo ay malakas at tayo ay hindi nangangailangan ng habag. So, mas mapalad pa rin po talaga ang nangangailangan sa Diyos. Sa totoo lang po, wala tong bias. Kasi, isipin mo, di mo maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon if you are not mahina. Kasi kaya mo eh. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait, sa mga pagpapasakit, pag-uusig. Nilagay mo numbers dyan? Oo, para may palo. At paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat inulit-ulit, kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalakas ng Diyos. So, pinapakita ni Lord na siya'y powerful, kahit na ang buong bato ay, di ba sabi nga, kung hindi kayo magsasamba mga Jew, kahit itong mga batong ito, kaya kong pagsambahin sa akin. Oh. Kaya magsamba na tayo, kaysa naman bato. Eh, ang bato eh. Di mo ba? Kasi, sinasabi ni Lord na kahit ano, kita mo, alikabok lang tayo, nagawa niyang buhay na nila lang. Di ba napapag-isipan natin? Hindi, kasi minsan ang tao, abalang-abalang masyado sa material, sa mga problema niya, mga gusto niya. Kaso mo nga si Satan na nga yun. Wala nang tigil sa pag-uudyo ko, ganito, maganda sa'yo. Ganito, gawin mo, ganito. O, ay wala ka nang appreciate sa mga tungkol sa Diyos. Kasi nga, abalang-abala ka na sa pagpaplano mo ng mga, lahat naman tayo, hindi naman po sinasabi ng, lalo na nung kabataan ko rin, ha? 1 o'clock na? Tatapusin na lang natin itong mga dami pa nitong mga ni Satan na kailangan pigilin na ni Lord Jesus. Ito, may nang i-enslave, nang aalipin, nang defile, masamang isip, linalagay niya sa utak natin. Enslave, alcoholic, compel. Bukas na po natin tapusin. Kaya mananalangin na. Manalangin na tayo at hindi naman magandang ganitong antok na antok. Awit muna tayo. So, pray na tayo. Si Yala. Naku, mag-aanak ka na si Marilo. Anong kanta? Pero yan pong talaga, yung mga pera na ganyan, ikapalit po. Tama ba? Pintay. Salamat sa Diyos, nakaraos din tayo. Pero na. Matulit-ulit ka na. Hindi kasi nito. Shared prayer lang tayo ngayon. Bukas na natin pagpatuloy. Lord, patawad po na hindi ko na pagpatuloy. Talaga lang po ako yan nung aga nagising kanina. In Jesus name, patawad po talaga galing sa puso. Pwede pa si April, para alam natin kung ang pray. Di ba sabi ni Lord, nabibigyan ng karangalan ang Ama pag tayo nananalangin. O, ayan. Asa ng verse na yan? Kasi alam ni Lord, marami tayong kailangan. At ayaw naman niyang kukuha tayo sa kalaban. Dahil yung kalaban, mabilis sa kapalit. Kapalit niyan. Sira na ang buhay mo, pamilya mo. Diba? Noong una nga, hindi natin maintindihan yun. Yung bang sinasabi nung una, alam, huwag ka nang tanggap-tanggap sa boyfriend mo. Mamaya kung napahama ka na, yung pala ganun. Ibig sabihin pala nun. Physical lang yung nakikita natin, nakapahamakan. Pero yung pala, pera ni Satan, ginagamit lang yung lalaki para regaluhan ka na regaluhan. Tapos mamaya, ayun, buntis na. Yung bang mababaw na pananaw natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Pero ang behind pala nun si Satan talaga. Nag-aalok, nag-i-entice. Ano ba hinahanap kong verse na ating panghahawakan sa prayer? Sige, nalimutan ko na po ang verse na yun. Sige po, mag-pray na po tayo. Oh, Panginoon,
Tatay Dudo ay sasamba sa iyo, Panginoon. Napakabuti, napakadakila ng Diyos. Lord, kawaan mo po ang aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Buksan mo po ang spiritual ay namin spiritual to see your glory more in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we worship you, Panginoon, Panginoon. Salamat po sa iyong mga tinuro na kung kailan kami mahina. Nakikita ang iyong kapangyarihan. Salamat, Lord, mula sa ikabukiningan mo at ang buhay na nilalang. Linis mo, immortal. At kung ano yung binuhay niya sa Panginoon, hindi na gagawin niya para sa atin. O Panginoon, patawad po, lagi kami nangangailangan. Lagi kami nakadikit sa iyo. Lagi kami nakadikit sa iyo. Lagi kami naghahanap. Hindi na palinga. Sabi mo naman, Lord, yung Hebrew 4:16 na yung Panginoon ay nagkatawang tao, hindi nagkasala, at umakyat sa langit, at tapos ay binuksan niya ang trono ng awa, at kung saan tayo ay makakatuloy na sa trono ng awa. Lord, pakipatawad mo kami kung may mga bagay kami hindi sinusoli, Panginoon, ay kami po ay patawarin mo, Panginoon. Yung mga bagay na kami ay nag-angkin, ng mga bagay na hindi naman dapat, patawarin niyo rin po kami. Hindi namin inuna kayo, patawarin niyo rin po kami, hindi kami nanali, patawarin niyo po kami. Ang mga laman namin, ang aming inuuna, ang mga eyes, last of the eye, pride of life, patawarin niyo po kami, Panginoon. Di rin po naman namin talaga alam niyo. Kaya, talagang hindi nahuli ang Diyos. Bago siya dumating, talagang hinihiling niya na talagang ang lahat ng tao ay masira ng salita ng Diyos. Kaya Lord, patuloy ko ang hiningi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang sumama sa aming panalangin. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, tulungan niyo po ako, hindi ko po alam kung paano ko ipapanalangin. Holy Spirit, kausapin mo po ako sa iyong kaparaanan, marinig ko ang iyong tinig. Kawaan mo po kami, Panginoon. Kawaan mo po ang aming mga buhay. Lord, tinataas po namin muli ang Happy Family, Lord. Sa buhay ni Ruel, ni Ude, at ni Baby, ni Ling, at ni Inay, at ni Jojo, ni Manny, ni Melo. Lalim na malalim na habag ang aming hinihingi para sa pamilyang ito. Abutin mo po, at ikaw na hadlang Satanas, we command, get out in the name of Jesus. Get out! Sa ngalan ni Jesucristo, in the name of Jesus. Lord, taintin namin dalangin na ang pagbubukas mo ng spiritual ay spiritual din. Kung makita ang kaluwalhatian. Hinihingi namin ang pagka na kayo ay magsisi. Nutusan ka sa kapangyarihan ng Panginoon na repent in the name of Jesus. Lalo na conviction of the Holy Spirit. Awaan mo po. Sabi nga talagang mahirap ang sasapitin ng mga tao talaga. Kaya tayo naman ay meron na rin pananagutan sapagkat alam natin ang second death. First death, yung katawan, yung kaluluwa. Ang second death in the name of Jesus. Lord, kawaan mo po, sinahan mo po ng iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nagtitiwala na po namin sa iyo. Alam namin, Lord, na hindi nasasayang ang panalangin ko. Ito ay taimtim na taimtim. Kaya taimtim po galing sa aking kaluluwa at puso ang pagmamakaawa. Kawaan mo po ang pamilya ng Happy Family. Habak. You are not worthy, but your mercy in Jesus' name. Lord, ganun din naman, Lord. Talagang nilalapit ko po sa iyo si Ate Ying at si Ate taimtim na nilalapit ko si Ate Ying at saka si Leslie, yung anak niya, si Angel, si Holly, Kuya Ike, ganun din, Lord. Si Ate Susan, at saka si Tina, ganun din si family ni Crystal, at ni Larry, ni Dora, si Ate Ana, Constantine, Lord, si Ate Mary, si Apin, at si Jenny, Panginoon, si Apin, at si Ate Kuya Maning, at si Ate Nida, ganun din naman. Lalim na malalim yun po, habang talagang
nagpapasalamat po ako at nakakapanalangin kami na mga tao na may kataimtiman. Saan po ang trono ng iyong awa, tunghayin mo po ang aming hinaing, ang mga puso, nawaan mo po ang mga nagbibirap, espiritu, yung mga dumadalo, at yung espiritu ng slavery, kahirapan, ay get out in Jesus' name. Sa ngalan ni Jesucristo, ikaw nakahirapan sa buhay ay pinawalang bisa namin sa mga mananampalataya sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay ng Jesus. Nakakawala namin ang resources ng Panginoon, may pagkakaloob sa bawat isa sa nananalig. Resources na hindi nauubos, na all resources belong to the Lord in the name of Jesus. Pagpalain mo po ang karunungan, kaalaman. Pagpalain mo po ang lahat ng taong nabanggit na talagang maging mapanalangin. Panghawakan ang salita mo sa Bible na ikaw ay humanap at ikay makakatag humingi at ikay bibigyan. Kumatok at bubuksan. At pag may pananampalatayang panaling manalig na matanggap at matatanggap nga ito salita ng pinakamakapangyarihan may kakayahan at may-ari ng lahat ng resources dito sa mundo na hindi na uuubos. Kaya Lord, patuloy kong dalangin ang mga tao na yun, makakapagpatuloy sa ngalan ni Jesus, pag-ipo ang mga puso, ang mga isip, at ibukas mo po ang kanilang pag-asa na there is a hope, there is a hope, hindi sa mga bagay nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita sa spiritual realm in the name of Jesus. Receive the power of the spiritual realm in the name of Jesus. Spiritual blessing ng pananalangin, faith, receive in Jesus Christ's name. At salamat po na pabor din sa hanap buhay ni abutin po ang hanap buhay ni ating Ana. At bless mo po siya ng kanyang negosyo. Bless mo rin in the name of Jesus. Receive the blessing from the Lord in the name of Jesus. Kawaan mo rin po lahat ng pangailangan si Ate Mary. Marami kang paraan, all resources is yours. At kawaan mo po ang lahat ng nilalang ng Lord. And dumalo, Lord. I pray, Lord, sa lahat ng family, kay Tita Gemma, kay Tita Shay, kay Tita Beth, at kay Yala, Panginoon. Tinatas po namin sa trono ng iyong awa, Panginoon. Habag, Lord, at aming hiningi na lagi pong mauho sa iyong salita. Ito'y na ikaw po ang maghari sa mga puso. Tunay, Panginoon, ang kauhawa sa Espiritu Santo, Holy Spirit, at kauhawa sa salita. Receive in Jesus Christ's name. Receive at dalangin namin ang pagtatangka ng kalaban, divide and reject in the name of Jesus. Dalangin din namin na lahat ng pamilya ay balutan mo ng banal na dugo in the name of Jesus. Ang pagtatangka ng kalaban, nagawin ng salita, get out in the name of Jesus Christ. Patuloy din receive ang mga hinihingi nila, hindi ko alam. Awaan mo po na maging patuloy na hawakan ng salita mo, patuloy na manalig, patuloy na talagang hanapin ang mga plano mo at pagpapala para sa kanila in the name of Jesus. At dalangin dito po ang pabor, kung ano ng trabaho, walang trabaho, yan po Panginoon. Hinihingi ko po na magkaroon ng pananampalataya kasi ang talagang kaloob ng Diyos ay may pananampalataya. Kaya Lord, dadagalin ko po ang mga pananampalataya. At Lord, hinihingi namin ang favor para kay Yala na tulungan mo po siya ng wisdom na pagtagumpayan, ano man, ang lakad ng mundo, alok, in Jesus' name. Dalangin po namin na may pamuhay niya ang salita. Dalangin po namin na may pagpapala siya sa kanyang pamilya, sa gawain mo, sa kanyang community. Be a blessing, mag-shine, at ikaw ay kakaiba, sapagkat sabi nga na nanalig set apart from the world, sapagkat you are the citizen of the heaven, which is the owner of everything in this world. Kaya Panginoon, dalangin ko ang pabor, ang kalinuhan, dagdag po, memorial, receive in Jesus' name. Pwede naman tayong humingi at pwede ang Diyos ay nagbibigay. At laging tulungan niyo po na marinig at tinig mo at harangan mo po ang tinig ng kalaban, lalo na uhaw. Salita ng Diyos, receive Yala in Jesus' name, may magagawa ang Diyos ang ating panalinggan. Sa ngalan ni Jesucristo, buwat sa kayamanan na dinaupos, hiningi namin lahat ng aming pangailangan, Lord. Sabi nga ni Lord, doon sa isang saan, Panginoon, huwag mo naman hayaan akong mahirap, pakaitakot kita. Huwag mo naman hayaan akong mayaman dahil baka naman maling
bigyan mo ako all my needs according to riches and glory, at magpagpapala ko sa magulang ko, sa community, at sa gawain mo, at higit sa lahat, surrendering life, Yala. Ito'y magagawa mo sa iyong, sa biyaya ng Diyos. Anumang thoughts na pinapattern ni Satan, get out in Jesus' name. Anumang desire galing kay Satan, get out in Jesus' name. Let the Holy Spirit, ang desire mo ay galing sa Diyos. Bless ang mga ulan ng bagay. Hindi ko alam kung ano, pero ang aking dalangin ay presensya ng Diyos lagi. Ang karunungan ng Diyos, pag-inuman, ay pangungay at pabor. Ngayon kay April, thank you Lord sa kanyang buhay. Patuloy namin na nilalapit, hindi namin ng awa. Ikaw ng demon epilepsy ay kumalit out in Jesus' name. At pabalik kay April at kahit kanino. Ikaw ng demon epilepsy ay kumalit out in the name of Jesus. By faith, at pabalik kahit kanino. In Jesus' name. At dalangin namin mula sa kapangyarihan sa langit, unlimited power, evil power, sovereign power, ang ahaplos at magbibigay na miracle healing. Ay pinangasalig kami na nanampalataya na may pakumbaba, namamakaawa na may pakumbaba, nananalig Lord, nananalig na kayo lang makikapagpagaling sa buhay ni April, in the name of Jesus. Receive April in the name of Jesus. At talagang dalangin din po namin, Lord, anumang sumpa, hirapan, get out in Jesus' name. Patuloy niyo po, bigyan ng liwanag at basic clarity of mind, resources na galing sa iyo, maging mapanalangin. Itong tuon, maawain at ang nais na tulungan. Kaya ang puso na talaga nagsusurrender. Kaya wala sa aral, wala sa kung ano, si Lord ay totoo naman na Diyos na kasalanan. Tinitingnan lang niya kung ready ka ba, kung saan ba gamitin, at kung ito ba'y marunong natin in Jesus Christ. Kaya Lord, salamat po sa awa. Thank you, alam ko nakarating sa langit. Salamat po pag makakaawa, we are not worthy, but your mercy and grace, compassionate, ang aming hiningi sapagkat ikaw lang naman ang maawain Diyos. Maawain Diyos, mapagpalang Diyos, walang hanggang Diyos, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, sovereign God, nagpapalay sa kasamang Espiritu, nagpapagaling, nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. We worship you, Lord. Ang lahat ng tuhod ay luluhod, at lahat ng labi ay sasampan, at kami ay magpupuri sa iyo. Oh, Panginoon, thank you. Thank you sa mga blessing, Lord, na inaasahan. Wala naman kami talaga yung mga asahan, Lord. Wala, Lord. Nakikita mo naman ang aking kalagayat. Talagang kayo na po ang aming asahan. Lord, hindi naman nabibigo, Lord. Sabi sa Roma, hindi nabibigo ang sino nang nananalig. We are waiting na lang, Lord. Thank you po sa mga nakaraang advance na blessing. Salamat po sa lahat ng pagpapala ng nakaraan. At salamat din po sa darating. At ikaw, Satanas, I command you, get out. Hindi mo mahadlangan ang pagpapala in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we receive all blessing coming. Sapagkat, Lord, ay all resources, hindi madamot, mapagmahal, mapagbigay, minamahal niya, bibigay niya ang putong anak. Ang pangangailangan pa natin, hindi bibigay. Lord, thank you. Thank you, Lord.